ang ating pagsamba kay Allah, ang ating mga gawain na kinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito ang magpapapasok sa atin sa paraiso ni Allah. Bagkus, ang magpapapasok sa atin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang habag-awa, pabor sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, hindi natin makakamit ang habag-awa, pabor sa atin ni Allah kung hindi natin pagsusumikapan ang mga pagsamba natin kay Allah at kung hindi natin pagsusumikapan ang pag-iwas natin sa mga pinagbabawal ni Allah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lan yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah." Qalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Qal, "La, wala ana illa ay yatagammadani Allahu bifadli wa rahmah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Ayon sa malapit-lapit nitong kahulugan, sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na hinding-hindi may papasok ang sinuman sa paraiso ng kaniyang pagsamba, ng kaniyang mga gawain. Sinabi ng mga sahaba, maging ikaw o sugo ni Allah, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, la, wala ana, hindi, maging ako ay hindi makakapasok sa paraiso ng dahil sa aking mga pagsamba. Hindi ako makakapasok sa paraiso ng dahil sa aking mga pagsamba, ng dahil sa aking mga gawain, maliban na lamang kung ako'y babalutin ni Allah sa pamamagitan ng kanyang pabor at sa pamamagitan ng kanyang habag at awa sa akin. Sabi ng mga ulama, hindi ito nangangahulugan na walang halaga ang ating mga gawain. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nahl verse 32, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Kayo ay magsipasok sa paraiso nang dahil sa kabutihang lagi ninyong ginagawa noon sa mundo. So ang ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang awa sa atin at habag sa atin, pabor sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang ikakapasok natin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga pagsamba natin ay nagagawa natin ito dahil sa tinaufikan tayo ni Allah tungo dito at hinidayatan tayo ni Allah, ginabayan tayo ni Allah sa pag-ikhlas sa pagsamba kay Allah at ang pagtanggap dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama huwa birahmatin min Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kadahilanan nito mga kapatid kung bakit natin ito nagagawa at bakit ito tatanggapin sa atin ni Allah ay dahil sa rahmah, habag at awa sa atin ni Allah. Annal jannata laysat iwadan lil amal. Ayon sa mga ulama, ang paraiso daw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi iwad, hindi kabayaran, hindi kapalit ng ating mga pagsamba kay Allah. Kasi kung bibilhin natin ang paraiso, ibabayad natin ang ating mga pagsamba, wallahi, hindi magkakasya ang ating mga pagsamba kay Allah. Makakapasok sa paraiso ang makakapasok dito nang dahil sa rahmah, habag, awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, idha akhadha bis sabab, kapag kanyang isinagawa ang tulay patungo sa rahmat ni Allah, at yun ang pagsamba natin, pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas natin sa mga pinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna rahmatallahi la yanaluha illa man ijtahada fi ta'atillahi wa ahsana al-amal. Tunay na ang rahmah, habag at awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ito makakamit, walang makakakamit dito, walang makakakuha dito maliban sa siyang nagsumikap sa pagsamba kay Allah, pagsunod kay Allah, pag-iwas sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi ni Allah sa Suratul A'raf verse 56, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Tunay
na ang habag, ang awa ni Allah ay malapit sa silang mga mapaggawa ng kabutihan. Kabilang sa mga aral na makukuha natin sa hadith na ito at saka sa mga ayat na ating nabanggit. Una, al-mu'minu la budda lahu ay yajma'a bainal khawfi war raja. Ang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat maisabuhay niya ang dalawang ito. Una ay ang al-khawf, ang takot. Pangalawa ay ang ar-raja, ang pag-aasam o kaya pag-asa. Dapat naisasabuhay natin ito ng pareho. Naisasabuhay natin yung khawf, takot sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at the same time ay naisasabuhay din natin ang pag-asa at pag-aasam sa habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po maaaring puro takot na lang at wala ng pag-asa. At hindi rin maaaring puro na lang pag-asa, puro na lang pag-aasam, at hindi na tayo kikilos. Aasa lang mang tayo sa habag ni Allah at hindi na tayo kikilos. Hindi tayo susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Puro na lang awa. Si Allah ay mahabagin, si Allah ay maawain. Mapagpatawad si Allah. Sige lang, gagawin ko to kasi mapagpatawad naman si Allah. Hindi po maaari yan, mga kapatid. Dapat magsama sa isang mananampalataya kay Allah ang pagsasabuhay sa takot kay Allah at sa kanyang pag-aasam sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang mananampalataya kay Allah ay takot siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ginagampanan niya ang mga inuobliga sa kanya ni Allah at iniiwasan niya ang mga ipinagbabawal sa kanya ni Allah. At the same time, may paghahangad siya at pag-asa na tatanggapin ito mula sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang habag na siyang magiging dahilan ng ikakapasok niya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baka isipin ng tao, mapagpatawad si Allah, mahabagin si Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah makakapasok ako na paraiso kahit na wala ang aking mga pagsamba. So mali ang pagkakaunawang ito, mga kapatid sa Islam. Nang dahil sa maling pagkakaunawa, dito tayo nadadali ni Shaitan. Marami ang umaasa sa habag ni Allah, subalit hindi naman nila isinasabuhay ang mga tulay patungo sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi mo sa kanila na magsala ka, mag-ayuno ka, magsamba ka kay Allah, magbalik-lob ka kay Allah, ang kanilang sasabihin, nasa ka na kapag malapit na akong mamatay, sige lang, kapag dumating na sa akin yung kamatayan, ay magsasyahadat na lang ako. Magsasabi na lang ako ng la ilaha illallah. Nabanggit naman sa hadith yan Totoo na nabanggit ito sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sino man ang maging huli niyang salita sa mundong ito ay ang la ilaha illallah, makakapasok siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. So maraming mga tao ang umasa sa maling pagkakaunawa sa hadith na ito, na sila ay nagpabaya sa mga iniubliga sa kanila ni Allah at iniisip nila na kapag dumatang na sa kanilang kamatayan ay magsasyahadat na lang sila. Subhanallah, tingnan niyo kung papaano tayo nililigaw ni Shaitan sa pamamagitan ng maling pagkakaunawa sa mga salita ni Allah, sa mga salita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tunay yan, mga kapatid sa Islam. Tunay na kapag ang huling may sambit mo ay la ilaha illallah, na ikhlas sa iyong puso sa mundong ito, makakapasok ka na paraiso ayon sa hadith na yun. So valid. Sigurado ka ba na mababanggit mo yan? Sigurado ka ba na mababanggit mo yan? Sasana ka. Ilan sa mga tao na pinapasyahadat siya sa bingit ng kamatayan, pinapasyahadat siya ng kanyang mga relative, tapos ang kanyang sinasabi ay ang kanyang ginagawa, laging ginagawa sa mundong ito. Wallahi lazim, mga kapatid sa Islam, hindi basta-basta kwento, bagkus totoong kwento na nangyari. Mga kaklase namin, nasaksihan nila
ang isang binata na nag-aagaw buhay. Nung kanilang pasyasahadatin yung binatang yun, ang kaniyang bukang bibig ay ang kaniyang kasintahan. Imbes na magsahadat siya ng la ilaha illallah, kasi yun ang binabalik-balik sa kanya ng mga nasa tabi niya. Magsabi ka ng la ilaha illallah, imbes na banggitin niya yung la ilaha illallah, ang kaniyang binabanggit, ang aking kasintahan, kailangan ko siya ngayon. Allahu Akbar. Namatay siya sa pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang nilalaman ng puso ng tao ay ang mga makamundong bagay, yun ang kanilang nasasabi sa bingit ng kamatayan, imbis na la ilaha illallah. Sa oras na yan, ay hindi ka makakapagsinungaling. Kung ano ang nasa puso mo, yan ang babanggitin, mamumutawi sa iyong bibig. Kung ang nasa puso mo ay la ilaha illallah, magiging madali sa iyo na banggitin la ilaha illallah. Pero kung hindi yan ang nilalaman ng puso mo, malabo mga kapatid. Kabilang sa magiging payo natin sa ating mga sarili mga kapatid sa Islam, huwag tayo magmataas. Huwag nating ipagmayabang ang ating mga pagsamba. At isipin natin na napakabanal na nating mga tao at mas mabuti natin kaysa sa iba sa atin. Huwag nating ipagmataas ang ating mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag tayong mabilib sa ating mga pagsamba kahit na gaano pa ito karami mga kapatid. Sapagkat hindi natin alam kung ito ba'y tinanggap ni Allah. Hindi natin alam kung ito ba'y tama sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah lamang ang tunay na nakakaalam sa atin kung sino ang tunay na matakutin at mapagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bawat pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, isipin natin na yun ay dahil sa tinaufikan tayo ni Allah. Ginabayan tayo ni Allah. Alhamdulillah, ginabayan mo ako ya Allah. Tinaufikan mo ako ay nakapagsala, ako ay nakapagsadaka, ako ay nakapag-ayuno. Alhamdulillah, alhamdulillah. Huwag natin maisip na yun ay dahil sa kagalingan natin mga tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Laging humingi ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tayong humingi ng tulong kay Allah sa pagsamba. Kabilang sa mga aral na mapupulot natin, makukuha natin mula sa hadith at mga ayat na ating nabanggit. Al-jannatu ghaliyah, ang paraiso ay mahal. Hindi ito mabibili kapalit ng ating mga pagsamba. Subalit, ang ating mga pagsamba ay magiging tulay sa habag awa sa atin ni Allah, na sa pamamagitan nun, insyaAllah, ay makakapasok tayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala.